Isang mapagpalang araw, Sir Casper. Pakaingatan na lang po ang aking pangalan at ang aking lugar. Totoong pangyayari po ito at ayaw kong madamay ang aking mga kamag-anak at mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po akong Constancio o Tasio. Dito po ang lugar ko sa isang sikat na bayan sa Kabisayaan. Ako po ay tinan sa malawak na lupain na pag-aari ng isang politiko sa ating bansa. Mana ko po ito sa aking ama na sumakabilang buhay na. At may sarili na po akong bahay at lupa. Bayad ng may-ari ng lupa. Sino bang tao ang gusto ang magulong pamilya? Wala naman po siguro. Pero kung hindi mo naman po ito kagustuhan at wala kang kalaban-laban, masasabi kong sinira ko ang pamilya ko dahil sa isang nilalang na kampo ng kasamaan. Pero pwede din namang kabutihan. Taong 2005, buhay pa noon ang aking ina at umibig ako sa aking kababatang si Elena. Wala namang naging problema sa aming pamilya dahil matalik na kaibigan ang aking ama at ang mga magulang ni Elena. At dahil ako ay bunso na at ang aking tatlong kapatid ay may mga asawa na noon at wala na sa poder namin. At dahil na rin solo akong lalaki, lahat ng suporta ng kamag-anak namin at ng aking ina ay ibinigay nila sa akin. Masayang masaya ako noon dahil sabi ko bubuo na ako ng pamilya ko na masasabi kong akin. At napakabait naman ni Elena sa akin. Kinasal kami sa West at wala na akong mahihiling pa sa buhay ko noon. Maging ang kanyang pamilya, maganda din ang pakikitungo sa akin. Kahit magsasaka lang ako at dahil kababata ko si Elena, kilala na nga namin sila noon pa man. Ilang taon din na napakasaya ang buhay ko na wala na akong mahihiling pa. Kahit pa ipinagdadamot pa sa amin na biyayaan kami ng anak ni Elena, ay napakasaya ko pa rin. Patuloy kong tinutupad ang pangako ko kay tatay na aalagaan ko ang lupain na pinapaalagaan sa amin. Patuloy kong tinutupad ang pangako ng tatay na aalagaan ko ang lupain na pinapaalagaan sa amin ng mayamang politiko. Doon kasi ako kumukuha ng pangkabuhayan namin. Marami akong alagang hayop. Baka, kabayo, kambing, at kalabaw. Lahat yan ay inaalagaan ko habang may palayan kami at gulayan. Basta ang bili ng may-ari ng lupa ay alagaan namin at tabasan o putulan ang mga matataas na damo at huwag hayaang may magbahay na dayo. Uso kasi yon sa barangay namin na mga taga-ibang bayan na basta na lang nagtitirik ng mga bahay nila. Hindi naman ako perpektong asawa pero gusto ko nang magkaanak. Araw-araw ay dinadalangin namin ni Elena na sana ay mabuntis na siya. Pero sa kasamang palad, hindi pa rin kami binibiyayaan. Pinipilit naman ni Elena na gawin ang lahat. Pero talagang hindi pa kami pinagkalooban ng anak. Umabat na kami ang nasa 6 hanggang 7 taon na nagsasama. Ngunit wala pa rin kaming anak. Hanggang sa sumakabilang buhay na rin ang aking ina at hindi ko siya nabiyayaan ng apo. Ang mga kapatid naman ay malalayo sa amin. Halos sa mga karatig probinsya sila nakatira. Doon kasi nila nakilala ang kanilang mga sinisinta. Kaya naman naiwan ako ng aking ina sa aming bahay. At ipinamana niya sa akin itong loteng bigay sa itay ng may-ari ng lupa. Malawak din ito at madali namang kausap ang aking mga kapatid. Hinayaan na nila sa akin ang lupa't bahay namin.
dahil mayroon naman silang kabuhayan at may kaya sa buhay ang kanilang napangasawa. Ikaw ang naghihirap mag-alaga ng lupaing yan, Tasyo. Kaya dapat sa iyo lang ang lote at bahay natin. Saad ng kapatid ko. Salamat sa inyo. Napakasaya ko. Anak na lang ang kulang sa buhay ko. Wika ako naman. Napilitan na rin kaming magpa-check up sa bayan ni Elena upang malaman kung sino ba ang may problema sa aming dalawa. Alam kong mahirap matanggap pero kailangan naming malaman. At ang lumabas nga na resulta nga ay si Elena ang may problema sa matres. Baog ito kaya naman mula noon. Hindi ko iyon ipinaramdam sa kanya. Nananatili akong mapagmahal na asawa. Pero nararamdaman ko na nagiging malungkutin si Elena. Kahit pinilit ko na iparamdam sa kanya na kahit hindi kami magkakaanak, ay mahal na mahal ko siya. Maging mga biyanan ko ay nagpaparating na rin ng mga salitang baka daw mambabae ako kasi baog ang anak nila at masakit para sa akin iyon. Hanggang lumipas pa ang ilang taon. Pareho na kaming 40 anyos noon ni Elena. Lagi nang mainitin ang ulo nito at ako na lang ang umiiwas sa kanya. Parang laging duda si Elena sa bawat pag-alis ko. Kahit alam niyang sa palayan lang naman ang punta ko. At nakakaramdam na ako ng hindi maganda pag nag-iba na ang tono ng pananalita ni Elena. Magpapasto lang ako ng mga hayop natin, Elena. Bakit nagkakaganyan ka na ngayon? Alam kong gusto mo ng anak, Tasyo. At wala akong silbi kaya mambabae ka na lang. Sabay dabog na Elena. Naging normal na kay Elena ang ganoong pag-uugali. At naalala ko may mga kamag-anak sina Elena na mahina sa mga problema. Nang babae kasi ang asawa ng pinsan nito at nabaliw. Kaya ingat na ingat si ako at pilit kong inuunawa si Elena. Hanggang sa isang araw nga, habang ako ay nagpapastol ng aking hayop, araw-araw ko itong pinapainom sa ilog. Nang may mapo na ako na may malaking kubo na bagong gawa lamang sa dulo ng ilog. At hindi na ito sakop ng lupain na aking inaalagaan. Ipinagtanong-tanong ko ito sa aking mga kakilala at kamag-anak. At sinabing patira daw iyon ng barangay captain namin. At mukhang kamag-anak pa nga. Nakita ko na sanay sa trabahong bukid ang nakatira doon. Dahil sa araw-araw na pagpapainom ko ng aking mga hayop sa malaking ilog na iyon, nakita kong gumaganda ang paligid ng kubo nila. Napakadaming halaman at mga orchids at gayon din ang mga gulayan. Kita kong mayayabong at ramdam kong sanay silang magtanim ng mga gulay dahil malulusog ang kanilang mga tanim. Napunan kong hindi sila karamihan. May isang matandang lalaki at isa ring matandang babae. At nakita ko rin na may babae na nasa edad 30 lang siguro iyon. Sa araw-araw na aking pagpapastol ng hayop, nakasanayan ko na silang pagmasdan. Hanggang ang matandang lalaki ay kumakaway na sa akin at minsan ay tumatawid pa ito ng ilog at pinapadalan ako ng mga gulay na kalabasa, upo o talong. Depende sa season. Ang pangalan daw niya ay Ka Pedro at sila daw ay mula sa probinsya rin ng Kabisayaan. At kaya daw sila napadpad doon dahil sa away lupa ng kanyang mga kamag-anak. Mabait ang Ka Pedro at makwento ito. At dahil nga marami akong pinapainom na hayop sa ilog, halos 1 oras din akong tumatagal doon at lagi niya akong kinakausap. Ang napansin ko lang sa matanda, sa araw-araw ko siyang nakikita, mapula ang kanyang mata. At iniisip ko rin na hindi pa naman siya ganun katandaan.
pero kulubot na ang kanyang balat. Iniisip ko na lang na baka dahil sa kanyang pagtatrabaho sa init ng araw, kaya ganon ang kanyang balat. Napuna ko rin ang mahahabang buhok nito at laging nakapuyod. Binibiro ko pa nga na sabi ko ang ganda naman ng kanyang buhok. At sinabi niyang bawal daw kasi sa pamilya nila ang magpagupit. Kaya kahit kalalakihan, mahahaba talaga ang buhok. Nalulungkot nga daw siya dahil napakalayo na nila sa kanilang kinagisnang lugar at hindi daw sila sanay sa lugar namin. Sinabi ko naman na huwag mag-alala dahil mababait naman ang mga tao doon. Mababait naman ang mga tao rito, Kapidro. Matagal na rin kami dito. At wala namang krimen ang nagaganap dito mula pagkabata ko. Unti lang po kasi ang mga bahayan dito dahil ang lupain dito ikta-ektarya. At ang may-ari iilang mayayamang politiko lamang. Mabuti naman kung ganon dahil pagod na ako sa labanan. Ang ibig kong sabihin, awayan ng mga magkakapitbahay. Saad ng matanda habang nagkukwento. Ngunit hindi ito nakatingin sa akin. Nagpaalam na ako nang umahon na ang kalabaw kong isa sa ilog. At natanaw ko ang anak ni Kapidro na napakahaba ng buhok nito na halos lumalagpas na sa puwetan. Pagdating ko sa bahay, galit na naman si Elena. Kesyo bakit daw ang tagal ko? Sinabi kong 10 ang aming hayop at gano'n naman talaga ako katagal magpastol ng mga hayop. Bakit ka ako parang nakalimutan na niya? Hanggang natulog na lang ako ng maaga para lang matapos ang pagtatalo namin. Dumaan ang ilang linggo na nanibago na ako sa ikinikilos na Elena. Nagsasalita na itong mag-isa at lagi ko itong naaabutan sa ganong sitwasyon. Sinadya ko na ang mga biyanan ko sa bahay nila at sinabi kong sa bahay muna siya upang makita ang ginagawa ni Elena. Inay, alam ko po na ikaw lang ang makakaunawa kay Elena. Kaya ako po ay makikiusap sa inyo na kahit 1 linggo man lang ay samahan ninyo si Elena sa bahay. Pakiusap ko sa biyanan kong babae. Bakit, Tasyo? Anong nangyayari kay Elena? At ano bang ginawa mo sa anak ko? Bakit ba naman humantong sa ganon? Pagalit na salita ng biyanan ko. Hanap po ako ng manggagamot at hindi ko pa rin po alam kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon. Naabutan ko na lang po siyang nagsasalitang mag-isa. Kaya nag-aalala din po ako sa anak ninyo. Muli kong paliwanag sa biyanan ko. Kinabukasan, dumating ang biyanan ko at takang-taka sa Elena. Lalo itong nagalit sa akin at sinabing sumbongero daw ako. Bakit naman, Tasyo? Inabala mo pa ang inay ko. Ano ba? Ano bang problema mo sa akin? Bakit kailangan ko na ba ng kasama? Dahil aalis ka at iiwan mo na ba ako? O baka naman gusto mo na talaga akong mawala dito sa bahay? At baka naman gusto mo nang mag-asawa ng bago? Wika pa ni Elena. Hindi na lang ako nagsalita at nagkatinginan na lang kami ng biyanan ko. Aga naman siyang kinausap ng inay niya at umalis na ako. Rinig na rinig ko ang mataas na boses na Elena at hindi na niya ay ginagalang ang kanyang inay. Kaya naman sa isip ko, siguro naman ay alam na ng biyanan ko ang problema ng anak niya. Halos 1 linggo na rin kaming naabala sa pag-ani at hindi na nga ako iniintindi ni Elena. Dati-rati hinahatiran niya ako ng pagkain. Pero ngayon, kahit tubig ay wala na. Tinitiis ko na lang ang lahat dahil alam ko naman ang sitwasyon. May mga kamag-anak ako na nag-aani at inabutan na lang nila ako ng tubig at pagkain.
Nauunawaan din nila ang sitwasyon ko, kaya naman awang-awa sila sa akin. Maging ang mga kapatid ko ay nag-aalala na sa akin at sinabi nila kung ano daw ba ang maitutulong nila. Sabihin lang daw sa kanila. Ayokong sisihin ang asawa ko. Alam ko naman na may problema talaga at siya iyon. Kaya siya nagkaganon. Pero pinipilit ko siyang inunawa. Pero sa araw-araw, palala ito ng palala. Hanggang sa maikwento ko kay Ka Pedro ang sitwasyon ni Elena. At sinabi niyang manggagamot siya at baka pwede niyang tignan sa Elena. Baka daw kaya niyang gamutin ang isang taong nawawala sa sariling bait. Nagulat ako sa tinura ng matanda pero naisip ko na bakit nga bang hindi. Sinabi ko kay Ka Pedro ang lahat at nauunawaan naman niya. Madali lang naman daw ang solusyon doon. Kailangan lang daw ibalanse ang utak ng asawa ko at may mga ugat daw na dapat hilutin at isaayos. Kaya naman naniwala ako sa kanya at ang problema ko lang, paano ko sasabihin kay Elena na isang manggagamot si Ka Pedro? Nagpaalam ako sa aking biyanan na may isang manggagamot na darating at gagamutin si Elena. At sinabi ng biyanan ko na pumapayag sila. Basta andun sila sa bahay habang ginagamot si Elena. Sa una ay ayaw na Elena. Nagagalit ito at sinabi na baka daw gusto ko lang daw siyang ipapatay. At pinapaliwanagan naman ito ng biyanan ko. Sinabing hindi naman ganon. At gusto lang na gumaling siya. Araw ng Martes nang dumating si Ka Pedro, muli hindi na naman ito tumitingin sa mukha namin. At tuloy-tuloy lang ito sa kanyang ginagawa. May mga bitbit itong mga halamang gamot na hindi ko kilala. At iba pang kagamitan at langis. Nagsimula siyang mag-orasyon. Sa una ay ayos lang kay Elena at normal lang naman ang ikinikilos nito. Pero nang hawakan na ito ni Ka Pedro, nagwala na ito at hindi na niya mapipigilan pa. Kaya naman napilitang hawakan ko si Elena at itinali ang kamay at paa nito. Nagsimula ng hilutin ni Ka Pedro ang asawa ko at buong buo naman ang aking paniniwala na gagaling ito. At baka nga sakali dahil sa paghilot nito sa parting katawan ng asawa ko ay baka sakaling si Elena ay gumanda ang pakaramdam at bumalik na muli sa dati. 3 Martes, kailangan ko siyang gamutin. Lumalala ang sitwasyon, ang mga daluyan ng dugo sa ugat patungo sa utak niya. Nababarahan ito. Dahil sa hindi siya umiinom ng tama at kumakain ng tama. Dahil ito sa depresyon. Dahil sa problemang laman ng utak niya. Kaya kailangan kong itama ito sa 3 Martes na pagpunta ko dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako humihingi ng bayad. Kaibigan ko na si Tasyo at ako na ang bahala sa kanya. Saad ni Ka Pedro. Nalaman ko rin na pamilya pala sila ng mga manggagamot. Kahit sa probinsyang pinanggalingan nila. Iyon ang kanilang hanap buhay at nalaman ko rin na kaya pala pinatira sila ni Kapitan sa kabila ng ilog. Dahil ang ama ni Kapitan ay inaalagaan din ni Ka Pedro. At magaling na raw ngayon. Kaya bilang ganti, hinayaan ni Kapitan na pansamantala silang tumira doon. Hanggat mainit pa ang away nilang ng kanilang angkan. Kami naman Tasyo ay nagpapalamig lang dito. Babalik at babalik pa rin kami sa aming pinanggalingan. Andoon pa ang aking ilang anak. Pamilyado na sila. At ang dalaga kong anak na si Maria, siya lang ang naisama namin dito. At si Maria ay manggagamot na rin. Marunong na rin siya at yun na rin ang kanyang hanap buhay. Hanggang dito sa lugar ninyo, yun ang kanyang ginagawa. Paliwanag ni Ka Pedro. Napansin ko nga na malaki ang pinagbago ni Elena. Nakakatulog na ito ng mahimbing at madalang na itong sumpungin.
Nahingi na rin ito ng patawad sa akin dahil daw sa nagawa niya. At masayang masaya na ako dahil wala naman akong ibang hiling kundi ang gumaling siya at bumalik sa dati. Nagpasalamat ako kay Ka Pedro dahil sa tulong niya. Matapos na niya ang 3 Martes at kitang-kita ko na madali nang mapagod si Ka Pedro. Dahil nga may edad na rin ito, kaya sinabi niya na ilang araw pa na kailangang hilutin ang buong katawan ni Elena. Ngunit ang gagawa nito ay ang kanyang anak na si Maria. Sa una lang naman talaga, Tasyo, ako ang gumagamot. Pero pag mga pahuli na, ang anak ko na ang nagtatapos ng gamutan. Kaya huwag kang mag-alala at hindi naman namin titigilan ang asawa mo hanggat hindi tuluyang kumagaling. Paparito si Maria upang muling hulutin siya, upang matapos na ang gamutan namin at masaya ako dahil malaki na ang pinagbago ng asawa mo. Saad ng matanda. Umuwi na ang biyanan ko sa kanilang bahay at nananatili kami na kami lang ni Elena ang magkasama. Natapos na rin ang anihan ng palay at sa tubuhan naman ako tutungo. At yun naman ang aking asikasuhin dahil anihan na rin ang tubo ng buwang iyon. Kaya naman abala na muli ako at buong akala ko na uunawaan iyon ni Elena. Pero kahit pala gumagaling na si Elena, may tinatago pala itong galit sa akin dahil buong akala niya ay hindi ko na siya mahal. At may bago na daw akong napupuso ang babae at pilit niya yung isiniksik sa kanyang isipan. Hanggang sa dumating na ang anak ni Ka Pedro na si Maria. Nagulat ako dahil napakagandang babae pala nito. At sobrang haba rin ng buhok at napansin ko rin na nasanay na rin ang gamot. Kakaiba ang kanyang pabango na parang nang-aakit. Kaya naman lumalayaw ako. Dahil napakabango kasi nito at parang ang kanyang amoy ay hindi na naaalis sa aking isipan. Ako na lang ang umiiwas dahil alam kong dalaga ito. Magkapagsimulan pa ng away namin ni Elena pag alam kong araw ng Martes ay sinasadya kong hindi umuwi muna ng bahay upang sila na lang na Elena ang magkasama sa bahay habang ginagamot ito. Mabait din si Maria at naging kaibigan pa nga ito ng asawa ko. Ang pinagtatakan ko lang, bakit parang mapula rin ang mga mata nito at hindi rin tumitingin sa akin pag kinakausap ko. Talagang nahihiwagaan ako sa pamilya ni Ka Pedro, pero mababait naman sila base sa pananaw ko. At yun na lang ang iniisip ko lagi upang maalis ang aking pag-aalinlangan sa mag-ama. Marami ang nakapuna maging mga kabarangay namin, lalo na mga nagtatrabaho sa tubuhan. Napakaganda raw talaga ni Maria at napakabango pa. Lagi siyang pinag-uusapan ng mga kalalakihan at napapagalitan ko pa nga ang mga ito. Dahil sabi ko ayaw kong bastusin nila si Maria dahil kaibigan ko ang ama nito. Pero ang pinagtataka namin pag oras na nagpupunta ito sa bahay namin at dadaan ito sa malapit sa aming ginagawang tubuhan, ang amoy nito ay sumasama sa hangin at napakabango. Hindi ko mawari kung anong klaseng pabango iyon dahil kakaiba ang amoy. Hindi ko alam ang plano ni Elena dahil kinakaibigan niya si Maria. At nakita ko naman na normal na ang kilos nito at maging pananalita, kaya sa isip ko na hindi siguro ito susumpungin. Hanggang sa isang araw, nagpastol ako at nagpainom muli ng aking mga hayop sa malaking ilog at nilapitan ako ni Ka Pedro. At sinabi nitong mag-ingat ako sa asawa ko. Ano po ba ang ibig mong sabihin, Ka Pedro? May sinabi po ba si Elena kay Maria? Ano po ang dapat kong ipag-ingat sa asawa ko? Hindi ko po maunawaan. Tanong ko kay Pedro. May lihim na galit pa rin sa iyo ang asawa mo, Tasyo.
At ikwento nito sa anak ko na meron ka daw ibang babae. At dahil gusto mo daw siyang palitan, kahit na ituwid na namin ang daloy ng dugo patungo sa kanyang utak upang maiwasan ang kanyang pagsasalitang mag-isa. At iniiwasan namin na humantong na manakit muli siya. Pero ang galit niya sa kanyang puso ay nananatili. Natatakot kami ng anak ko na baka saktan kanya. Kaya mag-iingat ka, Tasyo. Wika ng matanda. Tinanong ko si Elena kung may galit pa ba siya sa akin at gusto ba niya akong saktan. Hindi ito nagsalita at nananatili na nakatungo ito. Napuna ko rin na hindi na ito natutulog at parang lagi akong binabantayan sa gabi. Kaya naman lagi rin akong puyat. Natakot ako sa babala ni Ka Pedro. At isang gabi nga, nagtataka ako. Bakit lagi kong naaamoy ang pabango ni Maria? Kahit ating gabi na, nasama pa rin sa hangin ang amoy nito. At ang aking aso sa ilalim ng bahay namin kakaiba ang alulong nito. Pero si Elena, baliwala iyon sa kanya. May sarili itong mundo. Hindi nga ito nagsasalita pero tahimik ito at nakakatakot. Mukhang ako lang ang nakakaamoy sa pabango ni Maria. Nanghihina na tuloy ako sa puyat hanggang sa aking pagtatrabaho ay napupuna ng aking mga kamag-anak. At sinasabi ko ang sitwasyon ko na natatakot ako kay Elena. Dahil kahit siya ay ginamot na at inalis na ang kanyang aktibong galaw na laging galit, ang pumalit naman ay katahimikan at lalong nakakatakot. Kaya ang payo sa akin ng aking mga kamag-anak, umiwas daw muna ako kay Elena at kung gustong matulog ay sa labas na lang daw muna ng kwarto upang maiwasan ang problema kay Elena. Hanggang sa isang gabi, hindi ako makakatulog. Nagkape ako at nagpahangin muna ako sa balkonahe ng bahay namin. Ang bahay kasi namin ay mataas at may silong. At muli, nakaamoy na naman ako ng napakabangong amoy. At hindi ako maaaring magkamali. Pabango iyon ni Maria. Napaisip ako, ano naman ang gagawin ng babaeng iyon ngayon sa oras sa hating gabi na. At muli, galit na naman ang mga aso namin. At ang tindi ng alulong ng mga ito na para bang takot na takot. Hanggang sa napalingon ako sa malawak na kaparangan sa likuran ng bahay namin. Malinis kasi ang paligid ng aming bahay dahil lagi ko itong tinatabasan upang hindi maging gubat ang paligid ng bahay namin. Tanaw na tanaw ko na may babae sa gitna ng kaparangan at napakahaba ng buhok nito. At hindi ako pwedeng magkamali. Si Maria iyon. Tumindig ako at muli kong sinipat pero nawala agad ito. Napaisip ako kung si Maria talaga iyon, sa layo ng bahay nila nakakatawid siya ng ilog at nakakarating sa bahay namin sa dilim ng gabing iyon. Nanindig ang aking balahibo. Pumasok sa isip ko na parang may kakaiba talaga sa anak ni Ka Pedro. Patuloy na umaalulong ang mga aso. Kaya naman pumasok na ako sa loob ng bahay namin at nahiga na ako sa sopa na yari sa kawayan. At doon na ako nakatulog habang si Elena ay tahimik sa loob ng kwarto namin. Kinabukasan, maaga ako at sinadya ko agad ang bahay ni Ka Pedro at kinausap ko ito. Sinabi ko ang nakikita ko, si Maria, at ano ang ginagawa sa aming bahay at paano iyon nakakarating doon sa layo ng nilalakad at tatawid pa ng ilog pero madilim ang paligid. Sigurado ka ba na si Maria na anak ko ang nakita mo? Hindi naman siya umalis sa bahay kagabi. Baka naman namamalikmata ka lang, Tasyo. Wika ng matanda. Napaisip ang matanda at palingalinga ito at sinabing bukas na lang daw muli kami mag-usap.
at kakausapin daw niya ang anak niya. Umalis na rin ako dahil may gagawin pa ako sa tubuhan at tiwala ako kay Ka Pedro na kakausapin niya ang anak niya. Pero nang sumapit muli ang gabing iyon, hating gabi na naman at ang alulong ng mga aso namin, nakakapangilabot at ang asawa ko naman tahimik muli. Hindi ito nagsasalita at napupuna ko na hindi rin siya kumakain muli. At habang ako'y nakikiramdam, bigla na lang parang may kung anong mabigat na bagay ang pumukol sa bubungan namin at para bang mga paa itong naglalakad. Muli akong nangilabot at napaisip ako dahil sa panahong iyon, uso pa ba ang aswang? Ang iniisip ko na lang baka nga mga hayop lamang na napadpad sa bubungan namin. Kaya inayaan ko na lang. Pero ang pinagtataka ko, amoy na amoy ko na naman ang pabango ni Maria. Nakaramdam na ako ng galit na para kasing pinaglalaroan ako hanggang sa pagsilip ko sa kwarto namin. Nakita ko si Elena. Umaalikik ito ng tawa at para bang tuwang-tuwa. Agad kong sinipa ang aming pintuan at sinabi kung ano bang nangyayari sa kanya. Sumagot naman ito ng mahinahon at sinabing wala naman siyang ginagawang masama. Lena, niluloko mo ba ako? Pinaglalaruan mo ba ako? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo. Bakit ka tumatawa nang wala ka namang kausap? Tinatakot mo ba ako? Ikaw pa ba ang asawa ko, Elena? Bakit naman, Tasyo? Ikaw ang nababaliw. O baka naman nagbabaliw-baliwan ka para maiwanan mo na ako? Sige lang, okay lang na iwanan mo na ako. Pero akin ang lupa't bahay na ito. Dahil mag-asawa tayo, ako lang ang makikinabang dito. Wika pa na Elena. Tumalikod na lang ako at hindi na ako nakipag-usap pa. Hating gabi na at gusto ko namang magpahinga. May gagawin pa ako kinabukasan. At marami pa akong trabahong tatapusin. Pero habang nakaupo ako sa aming sala, iniisip ko ang mga nangyayari. Bakit parang may mali? At muli na namang umaamoy ang pabango ni Maria. Rinig ko na naman ang bubungan namin na parang may naglalakad. Pagtingin ko sa orasan, 2:00 na ng madaling araw. Hindi na ako nakaramdam ng takot. Galit na ang nararamdaman ko. Agad akong lumabas ng bahay namin, dala ko ang itak. At sinigawan ko ang sino mang hayop na nasa bubungan nga namin. Isang malakas na lagabog muli ang aking narinig. Para bang lumukso ito mula sa bubungan namin hanggang sa lupa. Hinanap ko kung sino man ang tao sa paligid o kung may hayop man. At sinisigurado kong malaki iyon dahil mabigat ang kanyang yabag. Sumigaw ako ng sumigaw at galit na ako. Habang rinig ko ang halakhak ni Elena sa kwarto at para bang pinagtatawanan ako. Ang mga aso namin, ang kanilang alulong parang gusto nilang manakit. Kaya ang sigaw ko kung sino man ang nasa paligid namin, huwag na sana kaming paglaruan. Ilang sandali pa nawala rin ang amoy ng pabango ni Maria at tumahimik na rin ang mga aso namin. Pumasok tuloy sa isip ko na parang pinaglalaruan na lang ako. Kaya naman kinabukasan, bumalik muli ako kina Ka Pedro. At muli kong kinausap ang matanda. Ka Pedro, maawa ka naman. Ano po bang nangyari? Hindi ko na po alam ang gagawin. Pati po yata ako nababaliw na sa ginagawa ko. Meron na naman pong kagabing pumunta sa amin, bandang hating gabi, hanggang 2:00 ng madaling araw. Dumapo po ito sa bubungan namin at muli ko na namang naamoy ang amoy ng pabango ng anak ninyo.
Ano po ba talagang nangyayari? Tanong ko muli sa matanda. May pagtatapat ako sa iyo, Tasyo. Sana ay huwag kang matakot sa amin. Hindi kami ordinaryong tao, Tasyo. Kami ay lahing bangkilan. O sabihin na natin sa salitang Tagalog na lahi kaming aswang. Ang lahi namin ay bangkilan mula sa lugar ng Kabisayaan. Normal na kaming namumuhay kasama ninyo. At wala kaming sinasaktan. Alam ko na matatakot ka pero muli, sasabihin ko sa iyo, hindi kami masama. Namumuhay na lang kaming normal at kahit pa ipagtanong mo ang lahi namin. Kami ang mataas na lahi ng aswang. At kami lang ang nakakagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga kalahi namin. Pinabantayan ko ang anak ko gabi-gabi. Dahil kahit nagamot na namin ng anak ko ang asawa mo, balak kanyang patayin. At yun ang ayaw mangyari na Maria. Dahil mabait ka daw. Ano po? Hindi ko po kayo maintindihan. Kayo po ay aswang? Kaya po ba mapula ang mata ninyo at mahahaba ang buhok ninyo? Pero bakit po kayo nandito? At bakit po magaling kayong manggamot? Pero salamat po kung ganon. Delikado na pala ang buhay ko ngayon. Diyos ko, Ka Pedro, aswang po pala kayo. Masasabi kong mahirap paniwalaan, Tasyo. Ang kapangyarihan namin ay ang aming mahahabang buhok. At ang mabango naming amoy, siguro nga ay natatakot ka sa amin. Maging sa aming mga mata pero nananatili kasi sa dugo namin ang lahi ng mga bangkilan. At kami ngayon ay mga manggagamot na lang at hindi na kami gumagawa ng masama sa kapwa namin. Mag-ingat ka sa asawa mo, Tasyo. Kahit siya'y napagaling na namin, pero ang kanyang utak at isipan ay nananatili ang galit sa iyo. Gusto kanyang patayin kaya mag-ingat ka. Huwag na huwag kang tutulog ng mahimbing. At nanatili akong nakatayo at nag-iisip. Nakatulala ako sa aking narinig. Lahing aswang. Bangkilan. Meron pa bang ganon ngayon? At yun na lang ang laman ng isip ko at lumakad na rin ako papalayo. At dahil siguro sa tindi ng pagod ko, hindi na muna ako nagpunta sa tubuhan at nakakatulog ako sa duyan sa likuran ng bahay namin. Laking gulat ko nang mapahimbing ako at may naramdaman akong masakit sa parte ng balikat ko. Biglang nakap akong parang may dugo sa aking kamay at nakita kong sinaksak pala ako ni Elena. Ramdam kong sakit sa aking balikat. Tumatawa ito habang inuundayan ako ng saksak. Nang walang kalaban-laban, napabalikwas at nagtatatakbo ako sa kaparangan. Nakita ko sa Elena na sumisigaw ito na papatayin daw niya ako. Kitang-kita ko sa kanyang kilos na nawala na ito sa katinuan. Papatayin kita, Tasyo. Alam ko namang hindi mo na ako mahal. Kaya pag oras na mapatay kita, magpapakamatay na rin ako. Sigaw ni Elena. Maya-maya lang ay isang napakabilis na nilalang na tumatakbo na akala ko ay malaking asong puti. At kitang-kita ko si Maria na napakaliksi nitong tumakbo. At halos ang kanyang buhok ay parang lumilipad sa hangin. At nangamoy na naman ang napakabangong amoy nito. At agad itong nahawakan si Elena. At naagaw ang punyal na hawak nito. Tama na, Elena. Wala ka na sa tamang katinuan. Napakaswerte mo sa asawa mo. Dahil mahal ka niya at namuhay kayo ng normal. Hindi kagaya naming patakbo-takbo na lamang kami palagi sa kagubatan. At hindi naman kasalanan ni Tasyo kung bakit ka nagkaganyan. Ikaw ang gumawa ng sarili mong problema sa buhay mo, Elena. Tama na iyan. Sigaw ni Maria. Kitang-kita ko ang kilos ni Maria. Kakaiba.
Napakaliksi nito at para itong lumilipad sa hangin pag tumatakbo. Pero napakalakas na Elena at alam kong hindi siya ang asawa ko na mga oras na yon. Para na siyang sinasapian ng kung anong maligno at ako naman hawak ko ang balikat ko dahil marami ang dugong nawawala sa akin. Kitang-kita ko na nagpapangbuno ang dalawa at lumalaban si Elena kay Maria. Hanggang sa isa na namang nilalang ang napagabilis. Nagtatatakbo na parang muli itong isang malaking aso at kitang-kita ko si Kapedro patungo sa akin. Balak niya akong tulungan. May dala itong panali at napakabilis nitong kumilos, pati ang kanyang buhok. Nawala ang puyod at parang may sariling buhay ito. Hindi ko na alam ang nangyari. Dahan-dahan akong nahihilo at inaantok. Basta ang huling tingin ko na lang, tinatalian ako ni Kapedro at ginagamot niya ang sugat ko habang sumisigaw si Maria. Na huwag, Elena, tama na. At bago ko ipikit ang mga mata ko, kitang-kita ko na sinaksak ni Elena ng patalim ang liig niya. At kahit anong gawing agaw ni Maria dito, pinagsasaksak pa rin ni Elena ang kanyang sarili. Dito na ako nawala ng malay at pagkagising ko, nasa ospital na ako. At andoon na rin ang mga kapatid ko. At sinabi nila sa akin na wala na daw si Elena dahil nagpakamatay ito. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil kita ko naman nang gawin iyon ni Elena. Galit na galit ang mga hipag ko at bayaw ko, maging ang biyanan ko. At kahit anong gawin kong paliwanag, hindi nila ako maintindihan. Kaya naman hanggang sa burol ni Elena, ako ang kanilang sinisisi. Hanggang sa ilibing na si Elena, nananatiling galit sa akin ang pamilya niya. At nang ako'y gumaling na at muli na akong nakakalakad ng matiwasay at lumakas na muli ang aking katawan, agad kong pinuntahan ang kubo ni Kapedro. Pero wala na sila doon. At nakakapagtaka, wala na ang kubo nila. At para bang walang nagbahay sa lugar na iyon. Pero paano nangyari iyon sa isip ko? Kitang-kita ko ang malalagong gulayan at ang kanilang kubo na nakatayo doon. Ilang araw lang naman akong na-confine sa ospital. Pero bakit agad silang nakaalis? At para bang ang lugar ay parang walang nagbahay doon? Nangilabot ako at napaurong. Inisip ko anong klaseng aswang o bangkilan man ang tawag sa kanila. Pero totoo yata ang sinabi sa akin ng matanda. Pero bakit ang bilis ng pangyayari at nawala agad sila? Na para bang walang nagbahay doon. Napapatakbo ako paalis sa lugar na yon at hindi na ako bumalik pa. Sa kabilang bahagi na ako nagpapastol ng mga hayop dahil iniiwasan ko na ang lugar na yon. Hindi na naalis ang galit sa akin ng pamilya ni Elena at ako ang kanilang sinisisi. Wala na akong magagawa pa. Tinanggap ko na ang lahat at namuhay pa rin ako ng mapayapa kahit nag-iisa na sa buhay. Buo naman ang suporta sa akin ng aking mga kapatid at kamag-anak at alam nilang wala akong kasalanan at napatunayan iyon ng mga alagad ng batas. Sumaksi ang mag-ama upang ako'y hindi makulong at nagsekripisyo sila para sa akin. Napakabubuti nila sa kabila ng kanilang katauhan. Sayang lang at nung lumabas ako sa ospital ay hindi ko na sila inabutan pa. Para makapagpasalamat man sana. At eksaktong 1 taon mula nang mangyari ang kababalaghan sa buhay ko. Tuwing hating gabi, naaamoy ko na naman ang amoy na pabango ni Maria. At hindi na ako nakakaramdam pa ng takot. At para bang gustong-gusto ko ang amoy ni Maria. Nagulat na lang ako nang malabasan kong may nakaupo sa aming balkonahe. "Kumusta ka, Tasyo? Ako ito si Maria.
Gusto kong humingi ng tawad sa iyo kahit naman laing aswang kami ay may konsyensya pa rin ako. Ako ang pumatay sa asawa mo. Hindi na niya makontrol ang kanyang sarili at papatayin ka niya. Kaya gamit ang aking kakayahan na pasundin ang kanyang isipan, sinabi ko na saksakin niya ang kanyang sarili para matapos ng problema. Kaya dali-dali kaming umalis dito sa lugar ninyo. Patawad, Tasyo. Sana mapatawad mo ko. Hindi kami masama. Matagal nang nagbago ang pamilya ko, Tasyo. Hindi ko malaman kung ano ang isasagot ko kay Maria. Alam kong mali na inutusan niya ang asawa ko na saksakin ang sarili nito. Pero alam kong hindi na si Elena ang nasa harapan namin noon. At baka nga ako pa ang namatay kung hindi sila dumating. Kaya sinabi ko kay Maria na huwag nang pag-usapan pa ang nakaraan. At nag-aalala ako sa kanya dahil hating gabi na. At baka hinahanap na siya ng kanyang ama. Lumipat lang kami ng lugar, Tasyo. Nasa kabilang bahagi lang kami ng kabundukan. At kaya kong takbuhin ng wala pang 10 minuto pabalik ang bahay namin. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Ni Maria. Ewan ko ba, bakit masaya ako ng mga oras na yan? At mula nga noon, lagi akong binibisita ni Maria sa ganong oras. Di nagtagal ay napalapit na ako sa kanya at walang kalam-alam ang aking mga kapatid na may nag-aalaga na sa akin. Isang espesyal na babae na may lahing aswang. Isang babaeng mahalaga sa akin. At mula nga ng mga sandaling laging naaamoy ko ang kanyang pabango, natuto na muli akong umibig at magmahal. Hanggang ngayon ay nagkikita pa rin kami ni Maria. At tuwing hating gabi, masaya kaming magkasama at may basbas na rin kami ng kanyang ama. At ang aming mga sumpaan, habang buhay kaming magsasama. Kahit mahiwaga man ang nangyari sa buhay namin sa araw-araw, ang mahalaga, may tunay na nagmamahal sa akin at may kasama ako habang buhay. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sana ay nagustuhan ninyo. Ingat mga kaswa.